Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-7 ng Marso taong 2026. Ako po si Leslie Repe. Ako naman po sa Janame Mislong. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Palawan State University o ang Palisuan News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Libreng Civil Service Review hatid ng LGU Brooks Point. A Date with Nature, pinangunahan ng LGU Brooks Point sa malawakang coastal cleanup at mangrove tree planting. Mayor Cesario R. Benedito Jr. tinanggap ang bagong ambulansya mula kina Congressman GCA at Governor Amy Alvarez. Mga intern ng Palawan State University Brooks Point Campus sumailalim sa orientation. Ikatlong yugto ng Project Lawa at Binhi tinalakay sa pagbisita ng DSWD sa LGU Brooks Point. LGU Brooks Point at DILG nagdaos ng capacity building para sa CSOs at local special bodies. Madak Rojas dumalo sa Brooks Point para sa mas pinalakas na kampanya kontra ilegal na droga. Palawan Mobile Force Company PNP, pinagibayo ang ugnayan sa LGU Brooks Point. Serbisyong tubig at sanitasyon sa Brooks Point pinagtibay sa panunumpa ng mga opisyal. Konstruksyon ng Welcome Ark sa Kalasagin, personal na ininspeksyon ni Mayor Benedito. Magbabalik ang Palisuan News Team para sa mga detaleng balitang bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita, libreng Civil Service Exam Review, hatid ng LGU Brooks Point. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Palisuan News Reporter Linaira Kasi. Balitang Bayan! Nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point ng libreng Civil Service Examination or CSE review nitong linggo February 22, 2026 sa Abweg Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan bilang bahagi ng patuloy na programa nito sa pagbibigay ng oportunidad sa mga mamamayan na makapasok sa serbisyong publiko. Pinangunahan ang aktibidad sa ilalim ng pamumuno ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang si Municipal Youth Development Officer or MYDO Focal Person Moksen III H. Ibrahim na naglalayong ihanda ang mga kalahok sa nalalapit na Civil Service Examination sa pamamagitan ng komprehensibong pagbabahagi ng kaalaman at tagawang review session. Tinalakay ang pamahalagang paksa kabilang ability numerical, ability analytical thinking at iba pang bahagi ng pagsusulit upang mapalawak ang kaalaman at kumpiyansa ng mga kalahok. Layunin ng mga programa na matulungan ang mga residente na magkaroon ng mas mataas na pagkakataong makapasa sa pagsusulit at magkaroon ng kwalipikasyong sa pagpasok sa mga posisyon sa pamahalaan. Ayon sa pamahalang lokal,
Patuloy nitong isinusulong ang mga programang nakatuon sa capacity development at employment opportunities para sa mamamayan ng Brooks Point. Inaasahan na sa pamamagitan ng libreng CSE review ay mas maraming residente ang magkakaroon ng pagkakataong maging ganap na lingkod bayan at makibahagi sa pag-unlad ng komunidad. Mula sa Palawan State University, Brooks Point, ako po si Linaira Kasim, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Linaira. At sa Balitang Tongbayan, A Date with the Nature, pinangunahan ng LGU Brooks Point sa malawakang coastal cleanup at mangrove tree planting. Para sa detalye, narito si Pulse C1 News reporter Rica Contreras. Balitang Bayan. Sa pangunguna ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa ilalim ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., matagumpay na isinagawa ngayong Biyernes, February 20, 2026 ang municipal-wide coastal cleanup at mangrove tree planting activity na pinamagatang A Date with Nature. Ang proyekto ay bahagi ng selebrasyon ng Love Month at alinsunod sa Memorandum Order noong February 16, 2026 na may temang Rooted in Love for a Cleaner and Greener Shoreline sa Brooks Point. Nagbigay ng pambungad na mensahe si MDMG, SEMS, OIC, MENRO, Lani B. Trinidad, kasunod ang environmental message ni Mayor Benedito na nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at malasakit sa kalikasan. Nagbahagi rin si Honorable Hayati B. Dugasan, SB member at chairman ng Committee on Environment, ng kanyang suporta sa pangangalaga ng mga baybayin at mangrove ecosystem ng bayan. Isinagawa ang coastal cleanup sa mga kani-kanilang barangay habang ang mangrove planting ay ginanap sa barangay Barong-Parong. Sa pagtatapos, ibinahagi ni Engineer Mod Ryan R. Miranda ang kanyang mensahe bilang REE, REB, MGDH1, MDRRMO at nagsilbing MC si Muksin III, Jiro H. Ibrahim, YDO Discipline. Pinatunayan ng aktibidad ang matatag sa paninindigan ng pamahalang bayan ng Brooks Point sa kalikasan at pagpapatibay ng pagkakaisa ng komunidad para sa susunod na henerasyon. Mula sa Palawan State University, Brooks Point, ako si Rica Contreras, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rica. Susunod, Mayor Cesario R. Benedito Jr. tinanggap ang bagong ambulansya mula kina Congressman Jose Gisay Alvarez at Governor Amy Alvarez. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Policy One News reporter Aida Contreras. Balitang Bayan. Formal na tinanggap ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang isang brand new ambulance na pinagkaloob ni na Congressman Jose GCA Alvarez at Palawan Governor Amy Alvarez sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Ginanap ang turnover ceremony noong araw ng Lunes, February 23, 2026 sa new municipal building. Ang nasabing donasyon ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng munisipyo sa pagbibigay ng agarang serbisyong medikal at emergency response sa mga mamamayan. Layunin ng nagsabing donasyon na mapalakas ang kakayahan ng lokal na pamahalaan sa mabilis na pagtugon sa mga eksidenteng medikal at emerhensya, lalo na sa mga komunidad na nangangailangan ng agarang transportasyon medikal. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis ang pagdadala ng mga pasyente sa mga pagamutan at mas papalawak ang serbisyong pangkalusugan at maihahatid sa mga mamamayan. Nagpapahayag naman ng taus-pusong pagsasalamat ang pamahalaang lokal sa patuloy na suporta ni na Congressman Alvarez at Gobernador Alvarez sa mga programang pangkalusugan ng Brooks Point. Ang nasabing donasyon ay tibay na ugnayan ng lokal at panlalawigang pamahalaan tugon sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan. Mula sa Palawan State University, Brooks Point, ako si Aida A. Contreras, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Aida. Mga intern ng Palawan State University Brooks Point Campus, sumailalim sa orientation. Alamin natin ang buong detalye kay Policy One News reporter, City Amy Aplasing. Balitang Bayan. Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang orientation para sa mga interns mula sa Palawan State University Brooks Point Campus na ginanap nitong Lunes, Pebrero 23, 2026 sa conference room sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang aktibidad ay bahagi ng pagpatuloy na pagpapatibay ng ugnayan ng LGU Brooks Point
at mga institusyon pang-educational sa ilalim ng pamumuno ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. Katuwang nito sina Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso, Private Secretary 2 Roden Paas, Administrative Assistant 4 Mary Jane Cuarte upang suportahan ang paglinang ng kakayahan ng mga mag-aaral. Sa isinagawang orientation, tinalakay ang mga mahalagang patakaran, responsibilidad, at inaasahang gampanin ng mga interns habang sila ay nakatala sa iba't ibang tanggapan ng munisipyo. Layunin nitong maihanda ang mga mag-aaral sa aktwal na karanasan sa trabaho at mapalawak ang kanilang kaalaman hinggil sa operasyon at serbisyo ng pamahalaang lokal. Ang internship program ay nagsilbing oportunidad para sa mga kabataan na magkaroon ng praktikal na karanasan sa pampublikong serbisyo at mahasa ang kanilang kakayahan sa professional na larangan sa pamamagitan ng pagtuloy ng pagsuporta ng LGU Brooks Point sa mga ganitong programa. Napapalakas ang paghahanda ng kabataan tungo sa responsableng partisipasyon sa pagunlad ng bayan. Mula sa Brooks Point, Palawan State University, ako po si Siti Aimee Aplasin, HRM intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, City. Samantala, ikatlong yugto ng Project Lawa at Binhi tinalakay sa pagbisita ng DSWD sa LGU Brooks Point. Narito ang ulat ni Palisiwan News reporter Aljon Orfalas. Balitang Bayan. Isinagawa ang courtesy call ng mga kinatayam ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. na ginanap nitong Webes, February 19, 2026 sa New Municipal Building bilang bahagi ng paghahanda sa implementasyon ng ikatlong yugto ng Project Local Adaptation to Water Access at Binhi, Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest the Impoverished sa bayan ng Brooks Point. Tinalakay sa pulong ang mga plano at hakbang upang matiyak maayos na pagpapatupad ng programa na naglalayong makatulong sa komunidad na apektado ng iba't ibang hamong pangkapaligiran at pangkabuhay. Pinahayag ng mga kinatawan ng DSWD ang layunin ng proyekto palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamayanan sa pamamagitan ng programang nakatuon sa disaster mitigation, pangangalaga sa kalikasan at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga benepisyaryo. Binigyang din ang mahalagang papel ng lokal na pamahalaan sa koordinasyon at suporta upang mapatagumpay ang implementasyon ng nasabing programa sa munisipyo. Ipinakita naman ni Municipal Mayor Benedito ang buong suporta ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa mga programang hatid ng DSWD. Lalo na yaong mga naglalaong mapabuti ang kalagayang panlipunan at ekonomiya ng mga mamamayan. Inaasahan na sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan ng LGU at DSWD ay mas mapalakas ang mga inisyatibong magbibigay pangmatagalang benepisyo sa mga komunidad ng bayan. Mula sa Palawan State University, Brooks Point, ako po si Aljon Orfalas, HRM student intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Aljun. Susunod, LGU Brooks Point at DILG nagdaos ng capacity building para sa CSOs at local special bodies. Balitang hatid sa atin ni Palisiwan News reporter Linaira Kasim. Balitang Bayan. Isinagawa ang capacity building activity para sa civil society organization or CSOs at local special bodies or LSBS nitong Pebrero 19 sa conference room ng New Municipal Building Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng partisipasyon ng mga organisasyong sibiko sa pamamahalang lokal, pinangunahan ng aktibidad sa pakikipagtulungan ng Department of Interior and Local Government or DILG at ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point upang higit na mapalawak ang kaalaman ng mga CSO hinggil sa kanilang mga mahalagang papel sa local governance at pagpapatupad ng mga programa ng pamahalang lokal. Nagbigay rin ng mensahe si DILG Municipal Local Government Operation Officer Coraline C. Atenza. Tinalakay ni Agnes G. Onda at Edna E. Dabanda ng mga paksa hinggil sa participatory governance, mandato ng partisipasyon sa ilalim ng umiiral ng mga batas, accreditation guidelines ng CSOs
at ang tamang proseso ng pagpili ng mga kinatawan sa iba't ibang local special bodies ng munisipyo. Layunin ng naturang aktibidad na palakasin ang ugnayan ng pamahalaang lokal at mga organisasyong pangkomunidad upang maisulong ang mas inklusibo, transparent at responsableng pamamahala sa Brooks Point. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas magiging organisado at epektibo ang partisipasyon ng mga CSOs sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programang magdudulot ng pangmatagalang kaunlaran sa buong munisipyo. Mula sa Palawan State University, Brooks Point, ako po si Linaira Kasim, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Linaira. Samantala, Madak Rojas dumalaw sa Brooks Point para sa mas pinalakas na kumpanya kontra iligal na droga. Narito ang ulat sa atin ni Palisiwan News reporter Rica Contreras. Balitang Bayan. Na tinanggap ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Consihal Stalwart Joseph M. Benedito, SK Federation President Jason Ray M. Sispeñe, Municipal Youth Development Officer, MYDO, Focal Person Moksin H. Ibrahim III, ang mga kinatawan ng Municipal Anti-Drug Abuse Council or MADAC ng Bayan ng Rojas sa isinagawang benchmarking activity nitong araw ng Lunes, February 23, 2026 sa New Municipal Building, Brooks Point. Ang pagbisita ay bahagi ng pagpapalakas na ugnayan ng mga lokal na pamamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong sugpuin ng iligal na droga sa kanilang nasasakupan. Layunin ng benchmarking activity na mapag-aralan ng mga epektibong programa, pulisya at estratehiyang pinapatupad ng LGU Brooks Point sa larangan ng drug prevention, rehabilitation, and community-based anti-drug initiatives. Nagsilbi rin itong pagkakataon upang makapagbahagi ng kaalaman at makakuha ng mga makabagong pamamaraan na maaaring maiangkop sa pagpapatibay ng kampanya kontra illegal na droga ng Bayan ng Rojas. Ang nasabing aktibidad ay inaasahang magpapalakas sa koordinasyon at kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mas epektibo mga programa laban sa illegal na droga. Sa pamamagitan ng palitan ng karanasan at pinakamahusay ng practice, patuloy na isinusulong ang sama-samang hatikain na mapanatili ang ligtas at maayos sa komunidad para sa kapakanan ng mamamayan. Mula sa Palawan State University, Brooks Point, ako si Rica Contreras, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Rica. Palawan Mobile Force Company PNP pinag-ibayo ang ugnayan sa LGU Brooks Point sa ulat ni Palasiwan News reporter Aida Contreras. Balitang Bayan. Nagsagawa ng Party Sick Hall ang First Playton ng Palawan Mobile First Company ng Philippines National Police nitong Lunes, Pebrero 23, 2026 sa News Municipal Hall, Lovely Barangay, Tubtob, Brooks Point. At mainit silang tinanggap ni Cesario R. Benedito Jr. bilang bahagi ng patuloy na ugnayan ng lokal na pamahalaan at kapulisya. Ang naturang pagbisita ay pinangunahan ni Playton Leader, 1st Playton Police Lieutenant Abel O. Salatambos kasama ang iba pang tao ng unit. Sa kanilang pagbisita, personal nilang ipinaabot sa punong bayan na impormasyon kaugnay ng kanilang presensya at operasyon sa kanilang kampo, nakabase sa Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Layunin ng nasabing courtesy call na higit pang mapatatag koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng kapulisyan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa bayan. Ayon sa mga opisyal na mahalaga ang tuloy-tuloy na komunikasyon upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Mula sa Palawan State University, Brooks Point, ako po si Aida A. Contreras, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Aida. Samantala, serbisyong tubig at sanitasyon sa Brooks Point pinagtibay sa panunumpa ng mga opisyal. Narito ang ulat ni Palisiwan News reporter Siti Aimee Aplasin. Balitang Bayan.
Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang induction ceremony ng bagong hanay ng mga opisyal ng Brooks Point Rural Waterworks and Sanitation Associations Incorporation, or also known as BPRW SAI, para sa taong 2026 na ginanap nitong Biyernes, Pebrero 2026 sa BPRWSAI Office Building sa bayan ng Brooks Point. Layunin nito ang aktibidad na formal na maitalaga ang mga opisyal na mangunguna sa pagpatuloy ng maayos at epesyenteng pamamahala ng serbisyo sa tubig at sanitasyon sa komunidad. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Mayor Benedito ang mahalagang papel ng samahan ng pagsisiguro ng sapat, malinis at ligtas na supply ng tubig para sa mga mamamayan. Hinikayat din niya ang mga bagong opisyal na pairalin ang tapat na pamumuno, pagkakaisa at responsableng paglilingkod upang higit na mapalakas ang tiwala ng publiko at mapanatili ang kalidad ng serbisyong hatid ng asosasyon. Ipinahayag naman ng pamunuan ng BPRWSAI ang kanilang pasasalamat sa patuloy na pagsuporta ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa mga programang naglalayong mapaunlad ang serbisyong pangtubig sa bayan. Ang nasabing aktibidad ay inaasahang magbigay daan sa mga matibay na ugnayan sa pagitan ng LGU Brooks Point at samahan ng tungo sa mas maayos na serbisyong panlipunan para sa kapakanan ng buong komunidad. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Siti Aimee Aplasin, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, City, at konstruksyon ng Welcome Arc sa Kalasagin, personal na inspeksyon ni Mayor Benedito, balitang hatid sa atin ni Policy 1 News reporter Aljon Orpalas. Balitang Bayan. Personal na binisita ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kasalukuyang konstruksyon ng Welcome Arc sa Barangay Kalasagin nitong February 19, 2026. Isa sa mga proyektong pang-infrastruktura ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Bahagi ito ng patuloy na inisyatiba ng pamahalaang bayan na masubaybayan ang implementasyon ng mga proyekto at matiyak na maayos ang pagpapatupad alinsunod sa tinakdang pamantayan. Sa kanyang pagbisita, inalam ni Mayor Benedito ang kasalukuyang estado ng konstruksyon at nakipagpulong sa mga katuwang na manggagawa at project personnel hinggil sa progreso at target na pagkumpleto ng mga proyekto. Pinigyang diin niya ang kahalagahan ng maingat at dekalidad na pagpapatayo ng mga pampubliko infrastruktura upang matiyak ang kaligtasan at pangmatagalang pakinabang nito sa komunidad. Layunin ng pagpapatayo ng Welcome Arc na magkaroon ng maayos at kaaya-ayang palatandaan na magsisilbing opisyal na pagkakakilanlan sa bayan ng Brooks Point. Sumisimbolo sa mainit na pagtanggap ng pamahalaang lokal sa mga bumibisita at dumaraan sa bayan. Layunin din ng proyektong ito na siyang magiging boundary sa pagitan ng bayan ng Sofronio Española at Brooks Point. Mula sa Palawan State University Brooks Point, ako po si Aljon Orpalas, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Aljon. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Leslie Repe. Ako naman po si Jenny Mislong. Kami po muli ang Policy 1 News reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan.
Mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama po natin ang ating Municipal Sports Coordinator. Sabay-sabay po nating i-welcome si Sir Benedict Moranya. So yan po, magandang umaga po Sir Benedict. Magandang umaga po Sir Jong at sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Brooks Point. So ayan po, thank you so much po sa pagpapaunlak po ng interview at alam po namin biglaan man po ito, but thank you po kasi alam po namin masasagot po ninyo ang mga katanungan po natin para po sa ngayong umaga. And of course po, atin pong napapansin sa ating Municipal Information Office at Brooks Point Sports Office Facebook page na tayo po ay may pinaghahandaang event ngayong buwan ng Marso. Hindi na po natin ito ititis pa. Siyempre magkakaroon po tayo ng 5th Mayor Benedito Open Basketball Tournament. So ngayon naman po, siyempre nandito po si Sir Benedict para mabigyan linaw po yung ibang mga katanungan po natin para siyempre mas ma-excite po tayo sa mga parating na activity ngayong buwan ng Marso. Okay lang po ba sir? Simulan na po natin sir. Sige po. Okay po. Sir, maaari niyo po bang ibahagi ang layunin at kahalagahan ng 5th Mayor Cesario R. Benedito Jr.'s Basketball Cup para sa mga residente ng Brooks Point? Yung ang layunin po ng 5th Open Basketball Tournament natin ngayong taon ay para po ma-maintain natin yung encouragement sa ating mga mamamayan at mapasaya. Yung layunin pa rin, mapasaya yung ating mga kababayan. Dahil po dito sa 5th Open Basketball Tournament ay hindi lang po dayo yung may mga sikat pa po na mga basketballista na darating dito sa atin. Ang kahalagahan po nito para po yung mga kabataan natin magkaroon ng encouragement sa larangan ng sports. Yan po yung Thank you po, sir. Kailan po at saan po ito gaganapin at ano-ano naman po yung mga pangunahing aktibidad na inihanda ng LGU para sa torneo ngayong taon? Ito po ay gaganapin sa ating March 8. Ngayon po darating na linggo, opening na po natin. March 8. Ang pangunahing hinanda po natin dito, tulad po nung nasabi ko kanina lang, may mga sikat na basketballista tayong darating dito at maglalaro dito sa atin sa bayan ng Brooks Point. Yun po yung isa sa mga pinagandaan namin kasi isang total big event po itong pang 5th season, pang 5 na ho natin na ginagawa. At salamat po sa Diyos at nami-maintain natin yung saya para sa ating mga kababayan na hinahanap-hanap po nila lagi. Thank you so much. So yan po, na-mention niyo po kanina na kumpara po sa mga nagdaang taon, ngayong taon po ay may kakaiba po tayo, no? Dahil may mga sikat na manlalaro po tayo ngayong taon. Maaari po ba naming malaman kung sino-sino po ang ilan sa mga basketball player na dapat pong abangan ng bayan ng Brooks Point? Wow, sige po. Nais ko pong ibahagi sa inyo yung mga sikat na PBA player na darating po dito sa atin. Mga retired PBA player sila. May organization po sila na yung Moto Club. Nai-invite po sila sa bawat munisipyo, bawat city, o bawat probinsya para magbigay din ng kasiyahan sa mga tao. Yun po yung isa sa mga gusto kong ibahagi na isa sa pinagandaan natin yun, yung mga PBA player, ex-PBA player, mga retired. Nandyan po si Kinyahan, nandyan si Kabagnot, nandyan yung sila Hildebrand, na yung lahat po na nakalagay sa tarpaulin natin, dadating po yun. Sila po yung maglalaro sa atin sa opening day sa March 8 exhibition game between Palawan team natin laban po sa kanila. Yun po yung isa. Wala man po akong kilala sa mga basketball players po na yan. Pero familiar po sa akin si Kabagnot. Naririnig ko po yung pangalan niya. Siyempre tatay ko nanonood ng basketball. Hindi man po ako nanonood. Pero naririnig ko sa TV na may apelyido nga pong Kabagnot. Ayan po. So siyempre, abangan po natin, saksihan po natin kung ano po at sino yung mga all-stars PBA players na darating dito sa bayan ng Brooks Point para magpakitang gilis ng kanilang talento sa larangan ng basketball. At syempre, malalaman po natin kung sino po sa kanila at kalaban po yung mga Palawan group natin. Palawan group. Natin, kung sino. Selected din po yung Palawan group natin. Po. Kasama po ang ating mahal na mayor. Isa rin po sa player ng Palawan group. So yan po, Sir Benedict, ilan pong entries po ngayon for this year? Ngayon po, 6 na entry, pero yung 6 na entry na ito po ay talagang mas pinalakas ng bawat team.
Kung dati po ay 8, 7, ngayon po yung nagkompihan na, Nagma-merge yung nag-merge na Parang sila. napansin ko po. Ang 6 na team. Ito po yung mga team na to talagang solid na po talaga itong mga team. Kaya pati ho yung mga import nila talagang malalakas. Based po sa sinabit nilang lineup. Parang may napansin ako Siyempre nasaksihan natin ang basketball tournament last year, ang basketball cup last year, Mayor's Cup nakaraang taon. At may napansin ako yung dating import ng isang team na sa ibang team na. Nasa mga ibang ganyan. team na. At Opo. syempre mas exciting ito. Mas Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa court. At syempre ano mangyayari sa mga fans. Ayun, talagang super kilig. May mga darating Opo. talagang, may sabi nga po sa amin, may mga gwapo raw na import. Wow, sabi ko, wow. Pero yung ibang import naman, dating magkasama ngayon, magkahiwalay, magkalaban na sila. Opo. Kasi po may mga team managers na talagang Opo. pilit din silang kinuha, pinapabalik. At salamat nga at tinugunan nila yung paanyayan natin. Nakabuo tayo ng 6 na malalakas na team. Opo. Syempre dapat nating abangan po ito. And of course, I think ang basketball ay magra-run until March, from March 8 to March 21. Tama March po ba? 20, possible para doon sa 6 na team, kung babasihin natin yung kanyang schedule, tatapos tayo sa awan ng Diyos ay March 18. Opo. March 18. Yun yung pinaka-range natin. March 8 to March 18. Yan po yung ating. Bawat gabi po, ilang games po ba ang dapat po natin i-expect? Mga 3 rin po ba? Sa opening game po natin, nandito yung sa opening game, nandiyan yung exhibition game ng PBA. Sila yung first Okay game po. natin, mga 5:30 yun. Okay After po. ng program, sila yung first game natin, exhibition game. Tapos may 2 game tayo na regular game natin doon sa 6 na team. Tapos sa 9, 10, 11, tatlong game. Tapos yung 12, 13, yun yung tigda-2 game na lang kasi po yun yung mga teams na hindi pa nagkaharap sa tatlo. Kaya dito Opo. namin kinuha sa schedule namin na tigda-2. Tapos yung ating format ay top 4. Top 4 tayo. Maka number 1 and number 2 ka, twice to beat advantage. Kaya kanya-kanyang palakasan talaga ng team. Tapos yung 3 and 4, battle for third, kung kaya, ito twice to beat nila yung number 1 and number 2. Okay. Sa top 4 na yun, yung mga premium na yun sila. Okay po. In terms of prices naman po, mga magkano po ba ang mapapanalunan ng mga winning team? Marami po marami tayong inihanda. Yun po ang isa sa pinakamaganda ngayong 5th season. Kasi dati, yung consolation natin is parang 20,000 lang. Apo. 20,000. At ngayon po, tinaas, naging 30,000 plus. Meron pa tayong 2 best players sa mga sa consolation team. May 2 tayong pipiliin na bibigay tayo ng 2,000 each para kahit paano kaponsweldo sa kanilang galing na pinakita. Apo. Although na nag-vlog sila sa top 4. Tapos meron tayong iron, may mga malalakas na player din talaga na super galing. Apo. Malalakas pa, tag 3,000 po sila. Apo. Tapos sa bawat team na hindi napalad doon sa top 4, may tagda-2 sako pa na bigas, 2 sacks each. Parang gusto ko na magsabi. Para sa bigas. Para daw po pambawi. Sabi nga po nung meeting namin nung Monday, para pambawi. Tapos, tumaas din po yung mga special award natin. Yung MVP, 5,000. Yung Finals MVP, Season MVP. Tapos yung Best Import, 5,000. Additional po yun. Best Uniform, 10,000. And Best Muse. Ito yung Best Muse, 12,000. Apo. Yan. Sa premyo, tumataginting na ang champion po ay 600,000. Grabe. Tapos yung first runner-up ay 4. Second ay 300,000. And third runner-up ay 200,000. Malaki yung differences ng second first place sa champion. Difference So talagang yung iba magigit-gitan para Magigit-gitan talaga. makuha nila yung 600,000 pesos. Oh. Of course, sino bang may ayaw ng ganun, di ba po? Opo. So, ayun po. Thank you so much for that information po. Para naman po sinisiguro ng LGU na magiging maayos, ligtas at organisado ang pagdaraos ng basketball cup para sa mga manlalaro at manonood. Sa ngayon po, na-prepare na namin yung pang medics, letter natin, PNP security, MDRR, yung ambulance, standby ambulance. Apo. At nakapag-meeting na initial po yung ating mahal na tourism ng
para sa activities na natap din po sila. Apo. Kaya po fully secured tayo pagdating sa ating activities at ready po tayo. Yes po. Yan po may medics, may mga barangay, tanod, may police. Kompleto po tayo sa gagawin nating sa simula ng ating activities ng fifth open basketball tournament. Apo, so syempre, bagamat hindi pa po nagsisimula ang basketball tournament, atin pong pinapasalamatan na po yung mga men in uniform, mga ating mga Opo. medics in Thank you. advance. Opo. Maraming salamat po at sabay-sabay po tayong magtiyaga Ah, sa ilang gabing palaro dito sa ating Brooks Point Event Center. I think this is the second time po no na gaganapin po siya sa Brooks Point Event Center, Opo. yung Mayor's Cup. Nakaraan po, 4th Mayor's Cup, dyan din po Dyan din po ginanap, this year, doon po ulit. So, syempre, inaanyayahan din natin ang ating mga manonood na subaybayan at syempre, i-cheer ang mga favorite players ninyo, favorite teams ninyo, so that mas marami pa pong manood at suportahan yung nasabing programa or Tugtong ko po. Palaro. Nung Monday nga, yung mga kapwa nating kawani, nag-aabang na sila ng import. Meron daw ganitong import, meron daw ganitong import. Opo. Sabi ko, hindi ko pa kilala. Hindi ko pa nakikita. Pero Kuya Dick, nandun, nakita namin sa tarpaulin. Opo. Ibig sabihin, may mga kasamahan at kababayan na tayo na talagang inaantay at inaantabayan ng talagang. Nakita ko rin po sa Facebook na parang may mga tao doon na inaabangan yung mga certain imports. Kumbaga excited sila hindi sa laro kung hindi sa Yung mga imports. imports. And of course, syempre, yun yung parang essence po nun, no, na Opo. lahat-lahat po tayo dito ay magsabay-sabay na mag-enjoy. Syempre, parating na rin po ang kapiestahan ng Bayan ng Brooks Point in terms of Kanyugan Festival. So, sabay-sabay po natin siyang ipagdiwang as we prepare for that said festival. Opo. So, ayun po, sa paano pong paraan sinusuportahan ng LGU ang mga koponan at mga kabataang manlalako o kalahok o yung mga players po natin dito? At paano po ito nakakatulong sa pagpapaunlad ng sports at pagkakaisa sa komunidad? Kamusta naman po ang suporta po ng ating punong bayan at ng syempre ng mga sangguniang bayan members at mga different offices po dito sa LGU Brooks Point sa darating na activity po na ito? Sa support po, masasabi ko po 101% yung Opo. support po ng LGU sa mga activities natin. Dito po lalong-lalo na po dito sa open basketball kasi po medyo hindi talaga ito biro yung gagawin natin. Opo, iba rin po kasi yung ordinary event na palaro natin. Iba rin po kasi yung big event na laro natin. At saka yung lahat po ng opisina, from mayor's office down to SB to hanggang sa pinakamababa, nakasupport po. Kasi hindi lamang po financial, hindi lamang po sa mga prices, pati po yung physical at tulong-tulong po tayo. Yun po. Yun yung nakikita ko po, pinakamaganda na support ng LGU sa lahat ng mga activities natin. Dagdag ko na rin po pala, hindi lang po ito yung preparation natin sa open basketball po ha. Meron din po tayo para sa fiesta. Yes po. May mga activities po tayo para sa fiesta. Of course. Para kahit pa paano, doon, itap din po natin yung ating mga kababayan na kung wala sila, ang fiesta, wala rin po tayong activities na yun ito. Yan po. So yun po, sabay-sabay po natin abangan ang mga activities ng ating basketball, 5th Mayor's Cup, and of course, the 18th Pistaiyang Kanyugan. Ngayon po ngayong March, bagamat nakakapagod po yan, alam ko naman po na nakaka-enjoy. Talaga po sabay-sabay tayo mag-enjoy dito po, sir, no? Kasi parang anticipated na po yan na tuwing buwan ng Marso ay napapagod po lahat ng tao, hindi po yung mga kawani, hindi lang po yung mga organizers, kung hindi pati lahat na rin yung mga residente, pero pagod silang masaya. Pagod Kasi po nag-enjoy sila. Yun po ang pinakamaganda sa lahat. At hindi nila makakalimutan yung mga, kahit na medyo ilang activities lang natin at medyo pinaliit natin yung number of days, pero hindi nila makakalimutan. Tulad po nito ng open basketball. Lagi taon-taon na po ito inaabangan at hindi lang po dito sa atin, sa Brooks Point, pati po sa buong Palawan, ito na po, number 1 Brooks Point. Isa pa po yun sa gusto nating ma-showcase sa buong Palawan na ang Brooks Point ay nag-handle ng open league na ganito kalaki ang premyo at secure lahat ng mga dapat at padayo dito. And of course, by means of saying na dahil may inaabangan tayong imports, dapat ding abangan natin ang artistang darating sa 18th Pistaiyang Kanyugan. Hindi na po ako magbibigay ng details, abangan na lang po natin kung sino po sila. Sa March 23 yun, di ba? Yes po. Sa March 23. Yes, abangan po natin.
Kaya po maganda, marami po, maganda po yung preparation talaga ng LGU, support ng LGU. Apo. Talagang hindi lang po premyo, financial, talagang 101% pasasabi ko po na pati yung mga konsihal natin down sa mga ibang opisina. Yeah. 101%. And I believe Mayor Cesario R. Benedito Jr., Yun. ginagawa niya po talaga yung best niya para maihatid yung saya dito sa ating Sa bayan. bayan. Siyempre, isa sa kanyang mga programa po, no, sa Hearty Program, ang Youth and Sports Development. Siyempre, maraming kabataan na mag-e-enjoy po dito in terms of entertainment and sports. Yan po. Isa pa po, maliban dito after nito, dire-diretso po kasi yung programa namin din sa opisina sa sports. Magkakaroon kami magla-launch tayo ng Sports Fest. Opo, okay. Na kung saan yung Sports Fest, taon-taon din yun, sisimulan natin ngayon na Season 1. Lahat ng activities yung mga nilalaro natin sa provincial meet at saka yung mga ibang dagdag na sports, ila-launch po natin yan. Baka by April or May, yun. Para po mabigyan din yung mga kabataan natin. From elementary to high school, to college, at saka yung out of school youth. Yan na po. Ngayon ila-launch po natin yan ngayong taon. Sports Fest 2026 is season 1 tayo ngayon. Matanong lang po, sir, ayan po ba ay interbarangay or open? Open yun. And dito lang po sa atin, para sa atin sa bayan ng Brooks Point. Preparation na rin natin sa mga big event natin sa like provincial meet, Apo. baragatan. Apo, Yan. Open siya dito sa atin, para sa atin. Meron din tayong open na invitational galing sa ibang munisipyo. Apo. Pero mas priority dito sa atin yung Sports Fest. Okay po. From bata to matanda. yun, para sali lahat. Sali po na. Yan po. Thank you so much po. Bilang pagtatapos po, hindi na po natin namamalayan ng oras. Ano na lang po ang inyong paanyaya sa ating mga kababayan upang makiisa at sumuporta sa darating na 5th Mayor's Cup? Ayun. Sige po, nais ko po kayong anyayahan po sa darating na March 8, yung ating pong open basketball na magsisimula po tayo ng 3:30, yung opening po namin, 3:30 to 2:30. Tapos po, ang opening game po nun ay yung mapapanood po natin yung mga PBA, ex-PBA player na mga legend na dito maglalaro sa atin. Kaya po sila nakarating dito sa atin dahil po sa ating facilities, invitation, dahil kung wala tayong magandang facilities, wala tayong laro ang maganda, hindi po magkakaroon ng katuparan yung ating mga gagawin. Pangalawa, nais ko rin po magpasalamat sa ating mahal na punong bayan, kalawang punong bayan, na yung support po nila sa atin ay talagang hindi po sila nagdadalawang isip para ibigay ko ano po yung para sa ikagaganda at ikabubuti ng mga activities natin. Ganon din po doon sa mga teams, na 6 na teams. Pwede ko pong banggitin isa-isa. Sure po. Okay, yung mga nag-sponsor po ng 6 na teams, nandyan po si Leonard, Lily, Cares RDT ng Quezon, nandyan po si Dabros, Japup ng Puerto Princesa, si Axor Ansaronli, si Ipilan Nickel Corporation, si Rosboy Limco, and si LGH North Hoops SB GR. Dito po yung LGH, tandem po nila dito si ex-Mayor Doc Leon Shaw. Okay po. Yan, kaya meron po tayong halo-halo, talagang solid yung mga team nila dahil yung lahat na dapat na sana 8 team, mas pinaliit, mas pinalakas bawat team. Kaya po, antayin po namin kayo sa opening natin sa March 8, 2:30 to 5:30, start na po tayo ng exhibition game. Dire-diretso na po yun hanggang March 19. Quality over quantity. Opo. Grabe no, nagsama yung 3 grupo. Opo. Axors under Rodley, tingnan natin. Yung Axors, malalaman natin Puerto, yan. Brooks Point, at saka Ronly. Ayan. Sulit na sulit. Malalaman natin, syempre, hindi lang sila yung mga teams. May mga ibang teams na nag-merge na din. Opo. So, abangan po natin. At syempre, ano na lang din po tayo, paalala na lang din po na iwasan po natin yung mga pustahan. Yan pa. Ingatan po natin mga sarili po natin. At syempre, we're here to enjoy these basketball games. O, makakaasa po kayo ng management at technical officials po ng bayan ng Brooks Point sa larangan ng open basketball ay fair po kami. Yeah. Wala po kaming kakampihan at hindi po kami namumusta at hindi ko alam po paano mamusta. Opo. Kaya po, doon tayo sa tama. Okay. Dahil ang pinaglalaban namin, kung ano yung tama, doon tayo sa tama.
Ayan, thank you po. Thank you so much po kay Sir Benedict sa ating Municipal Sports Coordinator sa inyo pong time. Maraming Thank salamat you, po. Alam Sir po Jong. busy po. Opo. Busy po ninyong tao, especially this week. Ito na po Opo. ang Preparation talaga. final straw natin. Dito Opo. kailangan, dito na natin binubuhos at syempre nagbigay pa po kayo ng time para mai-share po natin sa ating mga kababayan kung ano nga po ba ang inihanda ng inyong opisina at ng LGU para po sa darating na 5th Mayor's Cup. Sabot na aking makakaya. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po ulit. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Abiso Bayan. sa lahat ng mga mamamayan na mag-iingat sa influenza. Isang paalala sa kalusugan para sa lahat ng mga Palawenyo. Ipinapaalala ng Provincial Health Office of Palawan ang patuloy na pag-iingat laban sa influenza o trangkaso, lalo na ngayon ay pabago-bago ang panahon. Kung kayo po ay may nararamdamang lagnat, ubo, sipon o pananakit ng katawan, agad na magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Ang maagang pagkilos at tamang kaalaman ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat ng sakit. Atin pong tatandaan na sama-sama nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat Palawenyo. Serbisyong Bayan. Abiso para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, ipinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa eGov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable, at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo.
kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwan ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ng MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong bayan. Nakapollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At dyan po bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Dawen H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan.